Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Bato sa Tony Claire Castro. Mga ka-clear, mukhang ano pa, 7 o'clock pa mag-i-start to. Pero tignan mo muna natin to para hindi tayo masayang ang oras at makapagkwentuhan tayo ng konti. Pero bukas makakasama naman to sa briefing eh. Pero take upin na natin ito. Ha? Tignan nyo mga clear oh. Ano pa eh? 7 minutes pa. So take upin muna natin to. Si Senator Trillanes patungkol doon sa isiniwalat di umano naman talaga. Dami-daming panahon, bakit hindi pa ito nagawa noon, para talagang kailangan at timing para sa akin, timing ito para hindi pag-usapan itong mga naibubulgar dito sa hearing, sa confirmation of charges laban kay dating Pangulong Duterte at timing para i-boost si VP Sara. So, tingnan muna natin. Tato muna tayo mga clear. Total, 7 minutes pa yan. Okay, let's go. Ay, sound. From resigned Congressman Zaldico, supposedly for the ICC investigators. Magandang hapon, Senator Trillanes, and thank you for joining us. I know you're very busy, but thank you for joining us today. Hi, Senator. Magandang hapon po sa inyo, kasamang Ed, kay Miss Ami. At lumalabas kasi mga clear, kung hindi nyo alam, pero anyway, titikita naman namin ito malamang bukas sa briefing kasi nag-viral siya. May mga ex-marines daw, mga sundalo, na nagpakilala, na alam daw nila nangyari sa ICC at ang ICC daw bayaran. I'm sorry, December of 2023. At bago mag-December 2023, ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Zaldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Zaldico at saka ni Sunny Trillanes. Napansin din po nila na lahat ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Wala man lang government office. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. Lahat ng pagkain nila, lahat ng ginamit nilang sasakyan, lahat ng hotel, lahat ng mga condominium units ay sinagot ng grupo ni Sunny Trillanes at saka ni Zaldico. At bilang isang abogado po ay nababahala ako dito. Dahil ang sarili kong konklusyon na hindi naman nilahad ng mga sundalo na ito dito sa affidavit nila. Pero bilang isang abogado ay nakikita ko ang isang mabigat na suliranin ng isang third world country na katulad natin na siya lamang pinag-iinitan ng mga ICC. Hindi nila kayang ipatupad ang kanilang orders sa mga mayayaman na bansa. Nabayaran daw. At parang merong kinalaman si Senator Trillanes doon. Mga clear ito sa akin for me my take, gusto nilang pahinain yung credibility ng ICC dito. Yun yung nakikita ko. Kasi makikita naman mga clear ng ICC sa mata natin ay neutral. Walang kinakampihan. Pero ngayon, gustong palabasin. Bakit? Sinimulan kasi ni VP Sarang banggitin na bias ang ICC. Remember that? Bias daw ang ICC. Pero ngayon, papalabasin nila
mayroong nagbabayad or nagbayad. Diba, mga kaklir? Kung di mo naman to very, very timely, kung totoo ito, di ba dapat noon pa? Hindi ba dapat noon pa si dating Pangulo Duterte nagsabi nito? Eh, samantala siya nga naghamon, di ba? Sisipain pa daw niya ang ICC. Ngayon na, hurry up, make the investigation. Wala silang ganitong klaseng kwento. Pero ngayon, para masira ang ICC sa paningin natin, gumawa ulit sila ng kwento na binayaran daw ang ICC prosecutors. At sa ating mga viewers. Sir, I understand. I presume that you heard the press conference kanina, yung mga salient points. Ang allegation nitong si Levit Baligod ay meron daw dalawang maleta, 56 million converted to US dollars, $2 million daw, idinaan sa inyo para doon sa ICC investigators who were in the country as early as December 2023. Ano pong response niyo doon? Ito po, no, I vehemently deny na meron ako natanggap na $2 million o kahit na anong halaga mula kay Saldico para sa mga ICC investigations o kahit sa anumang mga galaw o kung anuman. So wala po tayong natatanggap na pera. Ngayon, ito po, yung galawan na yan ay meant to discredit the ICC in light of the ongoing confirmation of charges hearing. Kasi nakita nyo yung timing. Sa lahat ng araw, ngayon nila ilalabas yan. Last year pa yung mga mali-maleta na yan. Wala silang na-mention din ngayon kung merong may ICC proceedings, biglang may ganyan. Tapos, ito po, dahil dyan, ako po ay magpa-file ng cyber libel cases against Levy Baligod, si Mike Defensor, Jay Sonsa, at doon sa mga dating sundalong na humarap kanina. Dahil hindi natin pwede palagpasin yan. So, hindi po tayo madidistract dito at hahabulin. Teka lang mga kaklir. Ibig mo sabihin, involved na naman si Mike Defensor dito? Involved na naman si Jay Sonsa dito? Eh, di ba known na to for manufacturer ng fake news? Talaga? Sila na naman. Talaga sila yung involved. Mga kakliti na nyo, tahimik kahapon sa confirmation of charges, di ba? So, ano to, matapos gumawa ng kwento? Parang Gutesa? Nilamay? Ang paggawa ng kwento? Di ba? Nag-manufacture na naman ng kwento. Oh. Ulit, sige. Let's move on. Hindi natin itong mga ito. Ami. Senator, confirm lang namin, meron talaga mga nagpunta rito from the ICC noong 2023, hindi ba? Okay, ito po. Yung tungkol po sa mga operations ng ICC dito sa bansa, I'm sorry to say na hindi ako pwedeng mag-divulge ng information about it kasi highly confidential siya at will involve lives of not only the ICC investigators, kundi pati yung mga testigo na nakakausap. Kaya talagang pinagbabawal po na i-divulge yan. Ngayon, ito pong ginawa nila Baligod at nung itong mga humarap na ito ng mga dating sundalo daw, yan po ay violation ng Rome Statute yan. Kaya pwede silang makasuhan ng obstruction of justice. Obstruction of justice yan ng ICC. ICC mismo Ano po yung makakas dyan sa specific mga yan. violation? Ano po yung I specific believe violation yung- ng Rome Statute? I think it's Article 70. They were mentioning that. So, yeah, they will have to deal with that. At yun, sana Hindi, gawin itong mga to kasi Ano, obstruction of justice? yes, obstruction of justice. So, ang na-mention is Article 70 ng Rome Statute. Ngayon, ganito, ano po yan? Sensitibo to. Akala nila, laro-laro lang itong ginagawa nila na ito. Kung nagpapagamit sila sa mga kampo ng Duterte para lang maitulak yung kanilang agenda, well, pagbabayaran nila ito. Hindi pwede yan. Nasa mali sila rito. Itong ginagawa natin na pag-pursue ng hustisya through the ICC, ito ay para sa ikibubuti ng mga pamilya ng biktima at ng ating bansa para panagutin yung mga mastermind na to. Makaklir, tignan natin yung Article 70 ng Rome Statute, ha? Para meron tayong konteksto rito. Wala pa naman. Meron pa tayong 2 minutes. Ayan. Article 70 of the Rome Statute of International Criminal Court grants the International Criminal Court jurisdiction over intentional offenses against its administration of justice. Katulad ginagawa niya yun. Ginagawa nila ngayon. Na sinasabing bayaran daw ang ICC. Such as false testimony, forging evidence, and witness interference. It allows the court to prosecute acts undermining its integrity with penalties including imprisonment up to 5 years and or offenses. Oo nga mga kaklir, pwede kasi sinisira nila ang integrity ng ICC. Well, according to Senator Trillanes, they are just making up stories. Walang ganun nangyari, dinideny niya. So, it's up to them to prove that.
Diba? Ang problema kasi ngayon, mga kaklir, usong-uso ang paggawa ng mga fake, na mga kwento. Kanino ba ito nagmumula? Diba? Kanino ito nagmumula? Mga kaklir. Nasaan na tayo? Okay? Balik tayo dito. Kahit konti. Bago tayo mag-start doon. Diba? Galit na galit si Senator Trillanes eh. Huwag nila sasabihin na nasa tama sila dito kasi talagang sasamayin sila sa akin. Pero sir, at least by appearances, ang pinapalabas dito ay may connection na bale, ang ICC doon sa Flood corruption control. sa flood control project. So inililink po ngayon ang dalawa. Talaga, sa flood control projects talaga. Something very, very local at something very, very controversial and scandalous with something that is happening in The Hague. Yun na nga po yung sinasabi ko sa inyo. Wala pong katotohanan yan at dahil dyan, kakasuhan ko sila ng cyber libel at I am expecting nakakasuhan din sila ng ICC for Mga clear, samantalang dati hindi ito nababanggit Hindi ito nababanggit. So talagang parang gawa-gawang kwento talaga to. obstruction of justice. Kasi nakita niyo yung intention nila, talagang dudungisan. Unang-una, ito lang, common sense lang po ito $2 million daw. Paano naman ito, paano mo ilalabas yung $2 million Yun din na naisip ko. Paano mo ilalabas yung $2 million? na cash? Hindi mo maisip di ba? Pero pilit na pilit Kailangan nilang idikit para lang madungisan. Especially ngayon, na ongoing yung confirmation of charges hearing. I think maliwanag ko sa taong bayan kung sino nagsasabi ng tama rito. Senator, kung hahabulin sila ng ICC, what can the ICC do to them? Anong pwedeng maging sanction sa ganyan? Ayun na nga po, di ba? Obstruction of justice. Marami na pong nakulong. Pwede silang sampahan mismo, mga clear. Pwede silang sampahan ng kaso mismo ng ICC. Pinakita natin sa inyo, no? Yung Article 70. Doon maliliit na sentensya, 5 years, but still, i-issue, kakasuhan kanila. Ganun po yan. Kasi ito, the fact na dinox nila in-identify, i-release yung mga pangalan, tapos pinicturan, that would put the lives of these investigators in danger. Tapos pati yung mga testigo, pinangalanan. Naku, hindi nila naintindihan yung implications nito. At yun ang gusto na mangyari para matakot. Alam naman natin, pati yung mga watchlist, di ba? Drugs watchlist. Binabanggit para matakot. So, yun. So, nakita nyo mga Chris, sa atin, no, sa ating pagkakakita rito, pinipilit. Di ba kahapon, tahimik sila Di ba all of a sudden, meron na agad witness? Di ba? Na hindi naman lang nagsasita ever patungkol dito. Ngayon, meron na silang naratibo. Di ba? I mean, hindi ba tayo nasanay sa ganon? Again, Mike Defensor? Talaga? Mike Defensor, Jason, sino ba isa? Di ba? Sabi dito, what would happen if kasuhan sila ng ICC? This is old case yung kay Duterte, pero panibago. Yes, panibago siya, pwede sila sampahan. The problem is, paano sila ulit dadalhin sa ICC? Pero I think, dapat ICC, for me lang if they can find, para bang reasonable, certainty of conviction dito sa mga tao na naninira sa ICC, na sinisira ang kanilang kredibilidad. I think the ICC should file a case. Then tingnan natin kung magkaka-warrant of arrest. Then it's up to the government if they will be brought or surrendered to the ICC. So, sampahan muna nila ng kaso. Okay? Sampahan nila muna ng kaso. Yan. So, ayan. Okay. So, let's just wait, mga kakris. So, at least meron tayo isa na topic tungkol kay Senator Trillanes. So, nakita na po natin yung ibinibintang sa kanya nito mga ex-marines, mga sundalo, na siya daw ay kasabwat para sa pagbibigay. 2 million. Ito daw naman. Paano mo mga ilalabas yung 2 million? Paano mo ilalabas? At paano mo ipapasok yan sa ibang bansa? Diba? So, yon. So, nakita natin, ang penalty daw ay 5 years. Up to 5 years. Dukha. Yan. Okay, Jamin Renquizo ng ating baby from Cebu. Body hot, body shot. Ay, hindi po. Wala po talaga akong balak. At masaya po ako, nakapartner natin si Sec Dave sa PCO at he's really doing good. Hindi po kailangan maging secretary at hindi ko po hinangad. Hindi ko po hinangad. Never. Never. Kahit i-offer, never. Hindi po talaga. Sabi ko, nakasama natin din dati si Sec J. Okay naman din po si Sec J. Kaya lang medyo hindi po nagtagal si Sec J, but Sec Dave is really doing good.
Siguro hindi alam ng ibang mga kababayan natin na ang trabaho po ng isang secretary ng PCO marami po. May PND, meron sa PTB4, meron sa IBC 13 pa ba yun? Basta IBC. Yan. So marami, malaki po ang hawak, no? Na mga maraming agencies ang hawak ng PCO. So, marami to kasi minsan let's go, yan na.